Ngayong araw ng aming rest day ay ipagluluto namin ang aming mga kaibigang taga Myanmar nitong aming lumpiang gulay dahil nga nirequest nila na ito naman ang ibenta namin at nagkikrave nga sila. What's up guys? It's me again, Penny, OFW sa Japan na mahilig dumiskarte. Good morning! Maaga nga akong ulit gumising ngayon kahit nga rest day namin. Magpe-prepare kasi kami ng aming ilulutong lumpiang gulay para sa mga Myanmar Jin. Nagprepare nga muna ako ng kape para sa akin tapos yung kay ate naman ay tsaa. Bali nga magbe-breakfast muna ako. Tulog pa nito si ate. Binanaw ko na lang yung tsaa niya kasi sayang yung init ng tubig eh. Ilang minuto lang din ay nagising na nga si ate at pinakuluan na nga niya itong chicken breast na ilalahok namin sa lumpiang gulay. Mas masarap din nga kasi ang lumpia pag may mga kaunting karneng kasama. Pagkatapos nga naming mag-breakfast ay pupunta na kami ngayon kay Lolo Sato dahil wala pa kaming mga gulay. Dahil nga unexpected yung pagluluto namin ngayon ng lumpiang gulay kaya ngayon pa lang rin kami bibili. Kapag kasi ang schedule namin sa trabaho ay galing ng panggabi, hindi talaga kami nag-i-schedule ng luto sa aming rest day dahil wala na nga kami masyadong pahinga. Kaso mo nga nakakapanghinayang kung tatanggihan pa namin yung request, kumbaga pera na magiging bato pa kung hindi kami magsisipag. At yung iba nga naming mga kaibigang oso ay nagke-crave nga din daw nitong lumpiang gulay kaya sige magluluto na talaga kami. Dahil yung una naming rest day ay pumatak ng linggo, hindi kami nakapamili dito kay na Lolo dahil sarado nga itong kanilang tindahan ng mga murang gulay. Kaya naman ngayong second day ng aming rest day, Lunes, aba di medyo marami-rami talaga kaming gagawin kasi mula sa pamimili at saka sa paggagayak ay ngayong araw namin gagawin kaya double timing kami dito ni ate. Kalimitan kasi kapag meron talaga kaming schedule ng luto, abay unang araw pa lang ng aming rest day ay medyo nakaprepare na kami para yung second day ng aming rest day ay iluluto na lang at i-deliver. Pero pag may ganitong ang unpredictable na request, edi syempre dapat ikaw ay flexible din. Hai. Hai. Iya. Look. T-shirt. Auto card. Bali ayan nga guys, tapos na kaming mamili kina Lolo. Pumunta naman kami sa Avance dahil walang toge kina Lolo kaya sa Avance pa kami bumili ng toge. Pag uwi nga namin sa bahay ay iginayak na kagad namin itong mga gulay na gagamitin namin sa paglulumpia. Yung napamili nga namin gulay kay Lolo Sato ay nasa 800 yen. Tapos yung toge naman nasa grocery stores namin binili ay nasa 200 yen. Bali nga pag meron kaming mga luto, yung mga expenses ng aming mga panglahok ay inililista ko nga lahat para nakikita nga namin kung magkano ba yung kikitain namin or kung kami baga ay lugi or hindi. Mahilig din talaga kasi ako maglista-lista ng mga nagagastos kaya naging routine ko na kapag meron kaming mga lutong ganito, lahat ng nagastos namin ay inililista ko. Bali nga sa lahat ng aming mga nagastos para dito sa paglulumpiang gulay ay nasa 2,000 yen kasama na yung langis, tsaka yung breast at tsaka yung mga pang-wrapping plus itong mga gulay. Bali nga ang target lang naman namin sa pagluluto namin syempre mabalik yung puhunan namin tapos may kaunting extra na pambili ulit ng mga gagamitin namin dito sa kusina. At saka yun nga kung meron kaming pa-extra na kita ay iniipon nga namin dahil gusto nga namin bumili ng bread maker. Marami-rami pang ang pagluluto ang gagawin namin para makaabot kami do sa presyo ng bread maker na gusto naming bilhin. Pero syempre wala naman problema yun sa amin at enjoy na enjoy naman kami sa pagluluto dahil kinakain nga rin namin itong mga niluluto namin. Nang magayat na nga namin lahat yung mga gulay ay di si ate naman ang totoka sa pagluluto dahil siya nga ang master chef natin dito. Kaya nga rin pala masarap ang lumpiang gulay ni ate. Aba napakarami talagang lahok kung ano-anong pinaglalagay niyang mga gulay at mga sarsa. Talaga nga namang mapapaulit ka sa pag-order. Ipinaglalagay na nga niya lahat yung mga gulay na gagamitin natin ngayon dito sa ating lumpia. Bali ginigisa-gisa nga lang ito ni ate. Nakakamangha nga ang pagluluto ni ate dahil tansyan
tinatansya niya kung gaano kalambot yung mga nauna niyang inilagay, tapos kung kailan niya ilalagay yung mga madadali lang maluto. Dito nga ay naglalagay na si ate ng oyster sauce. Wala nga kaming mamasitas, kaya eto muna yung gagamitin namin. Mamasitas, baka naman. Malapit na ngang maluto itong ating mga gulay. Bali, toge na nga lang at saka repolyo ang ilalagay ni ate, tapos ready na nga tayong magbalot. Akala ko nga dito guys, hindi nakakasya doon sa aming pinakamalaking kawali itong ating gulay Tapos nilagyan pa ni ate nitong noodles. Pampasarap nga daw ito at saka dagdag texture sa ating gagawing lumpiang gulay. At luto na nga yung ating gulay, papalamigin na nga lang namin ito bago natin ibalot, at habang ipinapalamig yung mga gulay ay eto, gagawa naman si ate ng suka. I mean pala, sausawa na suka. Eto nga ang pinakang magdadala ng ating lumpiang gulay. Dapat talaga masarap yung sausawan. Hinugasan ko na nga rin pala lahat ng ginamit namin habang nagiintay sa aming gulay na lumamig. At syempre, pinahimay-himay na nga rin sa akin ni ate itong ating gagamiting pang wrapper. Nang mahimay ko na nga yung ating pambalot ay eto, at si ate naman ang gagawa or magbabalot ng ating lumpia, kasi hindi ako maalam magbalot, masisira ko lamang at masasayang yung mga wrapper. May takal-takal din nga pala kaming ginagawa para pantay-pantay yung panggagawa namin ng lumpia or yung size ng lumpia. Habang nagbabalot nga dito si ate ay ako naman ang magpiprito. Igagaya ko na nga itong ating mantika para mainit na nga ito. Nang nakapagbalot nga si ate ng apat ay pinasampulan ko nga muna siya, tapos ako na yung susunod na magpiprito. Kita nyo naman guys, sobrang lalaki ng ating lumpiang gulay, siksik liglig. At excited na naman nga ako na makatikim ng lumpiang gulay dahil syempre kami ang unang titikim. Nang maprito na nga namin lahat yung ating mga lumpia ay syempre ipapak na nga natin ito, at para makita nga namin kung ilan ba yung magagawa namin. Iginayak na nga rin ni ate itong ating suka na sausawan. Grabe talaga guys, napakasarap ng sausawang ito, promise. At eto na nga lahat yung ating naluto at pwede nating ibenta. Yung iba nga guys ay hindi namin maibebenta dahil nga sabog-sabog yung pagkakaprito. Sa sobrang dami ng laman ng gulay ay sumabog na yung wrapper. At pag may mga sabog nga na wrapper ay syempre hindi kami malungkot, masayang masaya pa kami kasi marami kaming makakain ni ate. Kaya inilunch na nga namin yung ibang lumpia na sabog-sabog at hindi pwedeng ibenta. Tapos magdi-deliver na nga ulit tayo. At syempre kung wala yung ating mga kaibigang oso na tumatangkilik sa ating mga luto, abay wala rin tayong diskarte, kaya palagi kaming nagpapasalamat sa kanila. Nakakapagod man itong aming pinagagagawang ito, abay hindi naman namin nafe-feel yun dahil nga gustong-gusto namin yung aming pinagagagawang ito. Hindi ko man passion ang pagluluto ay masaya naman ako sa role na ginagampanan ko na taga-benta, taga-deliver, taga-harap sa mga tao. Buti na nga lang at passion ni Ate Virgie ang pagluluto, kaya nagagawa ko yung gusto kong gawin na kumita ng pa-extra-extra. At habang nagdi-deliver nga guys ay i-share ko sa inyo kung bakit nga ba kahit andito na kami sa Japan at maganda naman yung sweldo ay panay pa ang pag-extra-extra namin or pagbebenta dito. At baka nga makakapulot kayo ng lesson sa i-share kong experience ko dito sa Japan. At eto na nga yung kwento ko. Way back 2000 to 2001, mga 4 na taon na ako dito sa Japan. Malaki-laki na nga rin ang ipon ko. Nung mga taong yun nga guys ay na-expose na ako sa mga investment dahil syempre meron na akong extra pera na pang-invest. Tulad nga ng mga stock market, mga forex at iba-ibang klase pa ng investment. Habang kasi tumatagal ako dito sa Japan, lumilinaw nga sa akin yung realization na hindi pwerke nasa ibang bansa ka nagtatrabaho ay yayaman ka na, magiging financially free ka na. Minsan nga ay naiihalin tulad ko ang buhay ng isang OFW sa isang ibong nakakulong sa hawla. Yung bang malaking hawla na malaya ka pa rin namang nakakalipad pero hindi mo nagagawa or magagawa yung talagang gusto mo. Kaya nga napagtuunan ko ng pansin ang pag-i-invest at dahil nga sa kagustuhan kong kumita ay ayun na scam naman ako. At yun nga guys ang pinakamalaking scam at maling desisyon na nagawa ko noong taong 2000 to 2001 nga guys. Pinakamalaking scam para sa akin dahil umabot nga ng 6 digits yung nawalang pera sa akin. At syempre noong taon namang yun wala naman akong ibang sisisihin kundi yung sarili ko dahil ako naman yung nag-decide kung saan ko ba ipaglalalaga yung aking extra pera at ayun nga guys na scam. At sobrang big lesson nga nun para sa akin pero hindi ko naman siya niregret dahil ang alam ko ang pera ay kikitain pa yan. Ang pinakamahalaga nga sa akin ay yung lesson na nakuha ko dun sa experience kong yun na hindi pwerka meron kang malaking pera na extra ay basta-basta mo na lang ipaglalalagay kung saan-saan nang hindi mo man lang inaaral or inaalam. Mali nga yung naging focus ko noon which is yung kumita yung
yung aking pera ng malaki na wala naman akong ginagawa dahil ine-invest ko lang naman siya. Pero hindi ko sinasabi na mali ang mag-invest, basta kailangan aralin mo muna nga ito at kailangan alam mo kung saan ba ine-invest yung perang ilalagay mo. At na-realize ko rin na hindi mo talaga ma-appreciate yung pera kapag yung ibang tao ang gumagawa or nagpapalago nito. Kaya ngayong present time, mas na-appreciate ko yung value ng pera at mas masaya ako dahil kumikita ako ng dahil sa effort ko. Kaya kung gusto mong kumita ng extra ay wag mo na lang iasa sa iba dahil wala namang yumayaman ng dahil sa ibang tao. Hanggang dito na lang muna, Jane!